Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pulis na nakamotorsiklo patay sa aksidente sa Isabela. Salpukan ng ambulansya at motorsiklo sa Tarlac City sa pulsa video. Pinakahuling sitwasyon sa Señor Divino Tesoro Shrine 2 araw bago ang pista na ang Poong Jesus Nazareno alamin live. At ang falls na perfect na diving spot, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mahigit 6,000 piraso ng iligal na paputok at mga nakumpiskang illegal mufflers ang sinira ng mga otoridad sa Dagupan City. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Iniloblob ng pulisya sa drum-drum na tubig ang mga confiscated and surrendered firecrackers at pyrotechnic devices sa Dagupan City kaninang umaga. Katuwang ng DCPO ang Bureau of Fire Protection at iba pang kawani ng LGU sa pagsira sa mga ipinagbabawal na paputok na kanilang nakumpiska mula sa mga anti-illegal firecracker operation sa lungsod. Base sa datos ng PNP, mahigit 6,000 piraso ng mga paputok ang sinira na nagkakahalaga ng mahigit 91,000 pesos. Kabilang dito ang mga sinturon ni Judas, 34 na dynamite, 5 Goodbye Philippines, 64 Giant Plapla, 30 whistle bomb at marami pang iba. Successful naman po. And yun nga, nangyari yan dahil nga sa pagtutulungan ng lahat, hindi lang kami, kundi pati yung barangay at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Extra effort talaga din ang ating local government unit sa pagpapatupad ng mga umiral na batas at para masawata talaga yung mga gumagawa ng mga illegal na paputok. Bukod sa mga iniloblob sa tubig, ginulungan naman ng fire truck ang mga boga. Kabilang din sa mga sinira ang 27 open pipes o mga illegal muffler. I have already written Sangguniang Panlunsod. Siguro I have about 7 or 8 legislative measures that need to be updated. Isa yung sa about the fireworks. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sa kuha ng dashcam video na ito, kita ang motorsiklo na binabaybay ang gilid ng National Highway sa barangay Kakilingan, Cordon, Isabela, pasado alas 9 ng umaga noong linggo. Maya-maya pa, bigla na lang itong sumalpok sa poste ng kuryente at tumilapon sa gitna ng kalsada. Dahilan upang makaladkad siya ng sumusunod na refrigerated van ng ilang metro bago ito nakapagpreno. Dahil sa mga sugat na tinamo ng 43 anyos na lalaking biktimang police officer, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Hindi naman nasaktan ang sakay ng refrigerated van. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima at ang driver na nakasagasa. Sa pulsa video, ang salpukan ng ambulansya at motorsiklo sa Tarlac City. Nakatutok Glam Caligdan Dizon. Makikita sa dashcam video ang isang motorsiklo na binabaybay ang kalsada habang papalapit sa isang crossing sa barangay San Sebastian, Tarlac City, bandang alas 4 ng hapon nitong Lunes. Paliko naman ng isang ambulansya sa intersection sa MacArthur Highway at papunta sana sa ospital para mag-transport ng pasyente nang biglang sumalpok dito ang motorsiklo sa gitna ng daan. Based on the statement of our transport officer, medyo matraffic. Since need na talagang to endorse the patient immediately, magka-counter flow siya. Going towards the left, magte-turn siya. But with all precaution kasi ang training po nila is iilaw sila, hihingi sila ng daan. And the rest of the motorists gave way. All of a sudden, hindi naiiwasan or hindi siguro nakita kaagad din ng motorsiklo dahil blind side din siya. Doon na nagkaroon ng encounter or nagkaroon ng incident. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa insidente. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng motorsiklo na wala pang pahayag. Lagi lang po namin pinapaalala mag-ingat at sumunod po lagi sa batas trapiko para po maiwasan po natin itong mga ganitong aksidente. Nagsustain lang po ng
minimal damage yung ambulansya at saka po yung single motorcycle. At nagdesisyon po yung both parties na isettle, mag-amicable settlement. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Pagbaba sa presyo ng itlog, halos 1 linggo nang nararanasan sa Bangaldan Public Market. Narito ang report. Halos doble ang supply ng itlog na dinideliver sa mga nagbebenta ng itlog sa Bangaldan Public Market. Kung dati, halos walang supply ng small sizes ng itlog na karaniwang tinatangkilik ng mga consumer, ngayon marami ang supply. Yung marami po kasing binibigay, mga farm. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ang oversupply ng itlog sa bansa. Marami raw ang nag-aalaga ngayon ng egg-laying chicken at sabay-sabay rin ang harvesting ng itlog ngayon. Hindi rin daw nakakaapekto ang malamig na panahon sa supply ng itlog. Maraming stock tayo sa itlog, oversupply pa rin. Wala tayong nakikitang short sa stocks ng itlog. Dahil sa maraming supply ng itlog ay bahagyaring bumaba ang presyo nito. Piso kada pirasong ibinaba sa presyo ng itlog sa Bangaldan Public Market. Nasa 5.50 hanggang 8 pesos ang presyo ng itlog depende sa size. Magandang bagay na mura na ngayon. Itlog. Ayon sa SINAG, posibleng magtuloy-tuloy pa hanggang sa mga susunod na araw ang oversupply sa itlog. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Atin namang alamin ang pinakahuling sitwasyon sa Senyor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw bago ang banal na selebrasyon ng Pista ng Jesus Nazareno ay naghahanda na ang PNP. Ganun din ang Public Order and Safety Office dito sa Calasiao, Pangasinan doon sa inaasahang posibleng pagdagsa ng mga deboto na pupunta sa Senyor Divino Tesoro Shrine para mag-alay ng panalangin at ng pasasalamat. Karaniwan kasi, Chris, na yung mga kapuso natin o yung mga deboto from Pangasinan na hindi na magagawi pa o makakapunta pa sa Quiapo Church para sa Traslasyon 2026 sa January 9, by January 9, ay dito na lamang nag-aalay ng kanilang panalangin ng pasasalamat sa Senyor Divino Tesoro Shrine. Kaya naman, meron ng mga inihanda ang PNP at ang poso ng mga preparasyon para matiyak yung safety nga ng mga deboto. Sa ngayon, Chris, ay normal pang sitwasyon sa Senyor Divino Tesoro Shrine. Pangkaraniwan na mga estudyante, mga government employee at mga deboto mula dito sa Calasiao. Yung nakita natin kanina, Chris, na nag-aalay ng panalangin sa may Senyor Divino Tesoro Shrine. Pero by January 9, ayon sa PNP, posible daw na maaga pa lamang ay marami ng mga deboto, especially yung mga deboto na mula pa sa iba't ibang mga munisipalidad ang magtutungo dito para maagang makapasok sa may Senyor Divino Tesoro Shrine para nga makapag-alay ng panalangin. At sa ngayon nga, Chris, ay ayon nga sa Calasiao PNP, ay meron silang mga ide-deploy na mga police personnel sa labas ng simbahan para matiyak yung safety ng mga deboto. Ang poso, Chris, ay meron ding nakahandang traffic scheme na ipatutupad in case na magkaroon ng traffic build-up o ng congestion sa mga pangunahing kalsada sa bayan ng Calasiao. Update lamang ako, Chris, sa traffic situation dito nga sa Calasiao, Pangasinan. Partikular dito sa may Senyor Tesoro Street. Sa mga sandalingan na to, Chris, makikita natin na nagkakaroon lang ng konting traffic build-up pero mabilisan lamang yan dahil may mga nakabantay naman ng mga traffic enforcer na nagmamando ng traffic situation dito nga sa lugar. So after lumampas nitong jeep, ay makikita natin na tuloy-tuloy na yung usad ng mga sasakyan papunta nga doon sa may highway o sa may main road. Kaya naman, Chris, patuloy din ang ginagawa na paghahanda ng poso at ng PNP para sa Traslasyon 2026 by January 9. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, sa Baguio City, walang pasok sa February 23. Sa bisa ng Proclamation No. 1125 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, idinektarang special non-working holiday sa Baguio City sa February 23, 2026 para bigyang daan ang pagunita ng Ibaloy Day. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang bahay na ito na tinitirhan ng 3 pamilya sa barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Ayon sa BFP Tuba, walang tao sa bahay na mangyari ang sunog. Tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng danyos habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isang alagang aso ng pamilya ang nasawi sa sunog habang nailigtas naman ang ilan pa nilang aso kabilang na ang mga tuta. Nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at idineklarang fire out pasado alas 2 ng hapon. Nahirapan daw na makapasok ang fire truck kaya't napilitan ang mga bumbero na tumakbo ng halos 500 meters upang makarating sa fire scene at apulahin ang apoy. Wala pang pahayag ang mga nasunugan. Nakapunta na po kami doon. Ongoing po yung sunog. Yung ginagawa po ng mga taga doon is nag-bucket relay po doon. Kaya nakitulong po kami, nag-bucket relay po kami. Arestado ang 38 anyos na construction worker at kasama nitong pintor na 36 anyos matapos mahulihan ng halos 400,000 pesos na halaga ng shabu sa anti-illegal drugs operation ng otoridad sa barangay Daang Sarili, Cabanatuan City. Base sa report ng PNP, nakabili ng isang plastic sachet ng illegal na droga sa mga sospek gamit ang 1,000 pisong marked money. Agad na dinampot ng mga otoridad ang construction worker na kabilang sa high-value individual at nakuhanan pa siya ng 14 na sachet ng shabu. Habang nakuhanan pa ng 2 pakete ng shabu ang kasama nitong pintor. Sa kabuuan, nasa 17 pakete ng shabu ang nakuha sa mga sospek na tumitimbang ng 56.21 grams at nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek na sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Presyo ng semilya ng bangus tumaas at umaabot na sa 12 pesos kada piraso. May ulat si Sandy Salvacio. Mula pa noong tumama ang Bagyong Uwan, hindi pa raw nakababangon mula sa pagkalugi ang karamihan sa mga bangus growers sa Dagupan City. Isa na rito si Mang Rudy na nag-alaga ng 16,000 bangus nito pang buwan ng Oktubre. Matindi rin daw ang pagkalugi ng ilan pa niyang kasamang bangus growers. Talagang nahihirapan din silang makabawi ngayon. Siguro, abot pa niya ng 1 taon. Ngayon, pagka dumana naman yung kalamidad, halimbawa yung sinasabi nilang tangok, hirap pa rin. Dagdag pasakit pa raw ngayon ang pagtaas ng presyo ng fingerlings o similya ng bangus na pumapalo na sa 12 pesos kada piraso mula sa dating 9 pesos lang. Kung 16,000 na similya pa rin ang bibilhin ni Mang Rudy, aabot sa halos 200,000 pesos ang kailangan niyang kapital sa semilya pa lang ng bangus. Problema rin ngayon ang mabagal na paglaki ng mga alagang bangus ngayong malamig ang panahon dulot ng amihan. Very important yung pag-adjust ng feeding management po natin. Kasi malamig yung panahon, yung bangus po natin hindi masyado makakain. Yung suggestion po natin that they have to go for a higher nutrient content. Dahil din sa malamig na panahon, delayed din daw ng mahigit kumulang 1 buwan ang pag-harvest sa mga bangus. Tinitignan ko kasi yung sizes niya, parang hindi kaya. Mahuhulog sa body weight. Kung mag-harvest ka, mahuhulog ka naman sa body weight, wala din lang. Pati ang feeds na ipinapakain sa mga bangus, tumaas din ang presyo na ngayon nasa 850 pesos na dati nasa 700 pesos kada sako. May mga programa naman tayo na implement na to support naman yung nawala ng livelihood. No? But for sure, yung iba po bumabangon na rin and we have also support from different agencies sa government. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kakaunting patubig mula sa irigasyon, problema ng ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Halos 1 linggo ng pahirapan ang supply ng patubig mula sa irigasyon sa bahagi ng Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Problema ito ngayon ng mga magsasaka, lalo pat ang karamihan sa mga tanim na palay ay nasa flowering stage na at nangangailangan ng sapat na patubig. Ang ilan, gumagamit na ng water pump para mapatubigan ang mga sakahan. Wala na, yung mga palay namin talagang matutuyo na.
Ayon sa Mangaldan Farmers Irrigators Association, walang problema sa supply ng patubig mula sa pangunahing dam. Naapektuhan lang ang daloy o dating ng tubig sa Lateral A Canal, lalo na sa Mangaldan dahil sa tagas o leak sa Sinukalan Dam o Sinukalan Dike. Tuloy-tuloy naman na raw ang ginagawang pagsasaayos ng contractor sa leak o tagas. Titignan mo yung dam, punong-puno, pero mahina yung pressure kasi doon sa silong. Kumbaga sa ma'am, yung steel gate hindi nakalapat doon sa mismong rubber pad niya. Siguro mga 1 foot ang hindi nakalapat doon. Sa 4 na gate ng Sinukalan, yung isa lang naman ma'am ang may problema, pero hanggat hindi talaga na isasagad na maibaba yun, malaking bagay ma'am ang pressure. Aminado ang Mangaldan Agriculture Office na maapektuhan ang mga tanim na palay kung kulang ito sa patubig. Pero may mga intervention na raw na ginagawa ang mga magsasaka. I-effort din namin sa NIA yun ma'am para at least sila ang mag-take ng actions. Sa monitoring ng Agriculture Office, mga magsasaka mula sa 9 na barangay sa bayan ang apektado sa kakaunting supply ng tubig mula sa irrigation canal. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang pasyalan sa China ang mala fairy tale ang eksena ngayong bagong taon. Bida kasi riyan ang naglalakihang kastilyo at iba't ibang sculptures na gawa sa yelo. Tampok yan sa taunang pagdiriwang ng Harbin Ice Festival. Engrandeng fireworks ang sumalubong sa ika-27 taon ng festival na itinanghal ding pinakamalaking edisyon. Sa Impapawid, tanaw ang nagliliwanag na mga ice sculptures. Ang tema ngayong taon, A Fairy Tale World. Isa sa mga ibinida riyan ang drone show na nagtila kabayo na simbolo ng pagpasok ng Year of the Horse. Ayon sa organizers, 400,000 cubic meters ng yelo at snow ang ginamit para mabuo ang pasyalan. Mga kapuso, may mga pag-uulan pa ring mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Hindi dahil sa bagyo o low pressure area, kundi dahil sa ibang weather system. Inuulan ngayon ang ilang panig ng bansa dahil sa amihan, easterlies at shear line. Ang mga pag-ulang dala nito pwede ring magpabaha o magdulot ng landslide. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa rin ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at iba pang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinagsisira ng Police Regional Office 2 ang mga nakumpiska at isinurrender na iligal na paputok sa rehiyon. Mahigit 19,000 na iligal na firecrackers na kinabibilangan ng Watusi, Piccolo, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Judas Belt, Boga at marami pang iba. Nagkakahalaga ito ng mahigit sa 200,000 pesos. Sa inilabas sa report ng Pro2, bumaba ng 25.66% ang firecracker-related incidents sa rehiyon. Sa datos ng pulisya, kabuang 84 na firecracker-related injuries ang naitala noong salubong 2026. Mas mababa ito sa 113 cases noong salubong 2025. Mga kumukuha ng police clearance sa Dagupan City Police Office dagsa dahil sa limitadong slot kada araw.
Sundan sa report. Maaga pa lang pila na sa tanggapan ng Dagupan City Police. Pila ito ng mga kumukuha ng police clearance para sa kanilang requirements. Dapat kahapon yung submission namin, kaya lang sa busy sa trabaho, kaya tuloy-tuloy, ngayon lang po kayo makapapunta rito. Sa tricycle po, tinaan po yan. May pa ako dito, kahapon pa po, kaya lang 100 yung number ko, kaya bumalik na ako ng umaga. Ayon sa pulisya, nagsimula ang pila nitong unang Lunes ng 2026. 200 na tao lang kada araw ang maaaring makakuha ng police clearance, kaya't first come, first serve basis ang sistema ng PNP. Batid nilang maraming paggagamitan ang mga kinukuhang police clearance ngayong unang quarter ng 2026. Para maiwasan ang pila sa tanggapan ng pulisya at mas marami pa ang maserbisyohan, imumungkahi raw ng DCPO ang pagkakaroon ng mobile police clearance na maglilibot sa mga island barangay. Separate po sila, through boat po yung transportation dun para na rin po makatulong kami sa mga mamamayan sa barangay na yun. Matapos ang personal training at software installation, agad din daw na ipatutupad ng DCPO ang mobile police clearance. Meron na po kaming gamit, yung laptop tsaka yung mga fingerprint. I-train pa po ng National Headquarters yung processor namin at tsaka verifier ng police clearance. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 49.26 million ang mga employed nitong Nobyembre. Katumbas ito ng 95.6% ng labor force sa bansa. Bahagyang mas marami kaysa sa 48.62 million na employed noong Oktubre. Mas kaunti naman kumpara noong Oktubre ang 2.25 million na unemployed o walang trabaho nitong Nobyembre. Katumbas ito ng 4.4% ng labor force ng bansa. Pinakakaunti naman mula noong February 2025 ang 5.11 million na underemployed nitong Nobyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Mga kapuso, isang tagong talon ang nadiskubre sa barangay Kabatakan East, Lasam, Cagayan. Mula sa sentro ng bayan, aabutin ng 30 minuto hanggang 1 oras ang biyahe bago marating ang Candru Falls. Perfect spot ito sa mga adventure junkie dahil may kasamang hiking bago marating ang falls. At dahil isa ang Candru Falls sa may pinakamalalim na tubig sa mga talon, sa naturang bayan, perfect spot din ito for diving. Sa ngayon, wala pang entrance fee rito. Kailangan lang na makipag-ugnayan sa barangay bago pumunta sa lugar. Paalala lang nila sa mga darayo na maging responsable upang mapanatili ang likas na ganda at kalinisan ng kapaligiran sa Candru Falls. Gusto mong iwasan ngayong 2026? Yung mga chismusang kapitbahay ko. Yung mga chismusang kapitbahay ko. Kasi wala akong kasalanan. Ginagawa ako ng masama. Ano ba ang chismis nila sa'yo? Iwan ko sa kanila. Ano kaya? Ex mo? Oh, pwede rin. Para magandang buhay naming mag-asawa. No hard feeling. Ay, yung mga mangungutang. Siyempre, yung mga kung ngayon, kung may pinautang ka, kung uutang sila, marunong silang makiusap, pero pag sinisingil mo na sila, ang dami ng rason na ganito bukas, kaya Oh no! Mga toxic. Bakit po? Ay, siyempre, wala naman silang pakinabang sa'yo, di kailangan iwasan sila. Babae, puro magaganda. Magaganda. Mahirap na baka? Baka mapuruan. Yung mga chismosa. Mga pakialam sa buhay na may buhay. Ano o sino ang gusto mong iwasan ngayong 2026? Siguro po, gulay yung mga binebentang gulay. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.